Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Ang Katialis ay isang tanyag na lokal na gamot na kilala ng maraming Pilipino bilang solusyon sa iba't ibang problema sa balat. Ang pangalan mismo ay nagpapahiwatig ng layunin nito. Kati na nangangahulugang pangangati at alis na tumutukoy sa pagtanggal o pag-alis. Mula sa simpleng ideya na ito, nabuo ang isang produkto na naging bahagi ng kulturang Pilipino. Hanap mo ay sagot laban sa skin disease, ang #1 na tambalan laban sa skin disease. Katialis Ointment and Medicated Soap, ang proteksyon natin araw-araw sa skin disease. Kay Bisa, kay Galing, at kay Sulit ng Katialis. Noong mga 1930s, sa panahon ng mga unang dekada ng modernisasyon sa Pilipinas, nabuo ang Katialis bilang isang alternatibo sa mga banyagang gamot na madalas ay mahal at mahirap mahanap. Itinatag ni na Dr. Lorenzo C. Reyes at ng kanyang kapatid, si Manuel, ang kanilang maliit na laboratorio sa San Lazaro sa Maynila kung saan sinimulang buuin ang formula ng Katialis gamit ang mga likas na sangkap tulad ng sulfur, salicylic acid at iba pang mga herbal na extract. Sa mga panahong iyon, ang kalusugan ng balat ay isang malaking suliranin para sa mga Pilipino lalo na dahil sa mainit na klima, kahirapan at kakulangan sa malinis na tubig. Dahil dito, ang Katialis ay nagbigay ng pag-asa at lunas sa marami. Sa pamamagitan ng makabagong formula at mas abot kayang presyo, mabilis itong sumikat. Sa mga sumunod na dekada, ang Katialis ay naging isang household name. Pinagpatuloy ng pamilya Reyes ang pagpapabuti ng produkto at pagbuo ng iba't ibang bersyon nito, mula sa ointment, sabon, hanggang sa mga topical na lotion na mas komportable gamitin ng mga consumer. Ang Katialis ay kilala dahil sa mga sangkap nitong naglalaman ng sulfur, isang mineral na epektibo sa paggamot ng fungal infections tulad ng alipong at scabies. Bukod dito, ginagamit din ang salicylic acid na tumutulong sa pag-alis ng dead skin cells at pagpigil ng pamamaga. Ang paggawa ng Katialis ay nangangailangan ng mahigpit na proseso upang masigurado ang kalinisan at bisa ng produkto. Sa laboratorio ng pamilya Reyes, nililinis muna ang mga hilaw na materyales bago ito ihalo sa tamang proporsyon. Ang sulfur ay pinipino at tinutunaw para makagawa ng ointment na may tamang lapot at consistency. Kasabay nito ay ang pagsubok sa pH level upang hindi maging masyadong acidic o alkaline ang produkto na maaaring makairita sa balat. Bukod sa technical na proseso, mahigpit din ang kanilang quality control upang hindi magkaroon ng kontaminasyon. Ito rin ang dahilan kung bakit patuloy ang pagtangkilik sa Katialis dahil bukod sa epektibo, maasahan ang kaligtasan nito. Ang Katialis ay karaniwang ginagamit para sa mga kondisyon sa balat tulad ng alipunga na isang fungal infection na nagdudulot ng pangangati, pamumula at pagbabalat ng balat. Ang scabies na impeksyon sa balat sanhi ng maliit na gagamba na nagiging sanhi ng matinding kati. Ang tigyawat dahil sa anti-inflammatory properties ng sulfur, nakakatulong ito sa pagpatay ng bakterya na nagdudulot ng mga tigyawat at iba pang mga pangangati at rashes na dulot ng iba't ibang sanhi. Ang paggamit ng Katialis ay kadalasang minimum ang side effects kung ito ay ginagamit ng tama. May mga pagkakataon lamang na ang mga taong may sensitibong balat ay nakakaranas ng pangangati o pamumula, kaya mahalagang basahin ang label at sundin ang mga tagubilin. Sa kabila ng tagumpay, hindi nakaligtas ang Katialis sa mga kontrobersiya at issue. Isa sa mga pangunahing reklamo ng ilang gumagamit ay ang posibilidad ng iritasyon sa balat. Dahil sa sulfur at iba pang chemical na sangkap, may mga tao na nagkaroon ng allergic reactions gaya ng pamumula, pamamaga at lalo pang pangangati. May mga ulat din tungkol sa pagkakaroon ng matinding tuyong balat sa mga gumagamit. Noong dekada 90, sumulpot ang mga usapin tungkol sa kaligtasan ng iilang sangkap ng Katialis. May mga ahensyang pangkalusugan na nag-imbestiga sa formula upang matiyak na hindi ito makakasama sa kalusugan kapag ginamit ng tama. Naglabas ang Department of Health ng mga babala na dapat kumonsulta muna sa doktor bago gamitin ang Katialis lalo na sa mga may allergy o sensitibong balat. Sa kabila ng pag-usbong na maraming bagong gamot at produkto, ang Katialis ay nananatiling ginagamit hanggang ngayon, lalo na sa mga rural na lugar at mga pamilyang naghahanap ng abot kayang lunas sa mga karaniwang sakit sa balat. May mga lokal na butika at tindahan pa rin ang nagbebenta nito.
Gayunpaman, sa mga urban at mas may pinag-aralang lugar, mas madalas nang pinipili ng mga taong mga dermatological products na may mas modernong formula at sinusuportahan ng siyentipikong pag-aaral. Sa paglipas ng panahon, dumaan ang Catalyst sa maraming pagbabago, hindi lamang sa formula at packaging, kundi pati na rin sa posisyon nito sa merkado. Sa kabila ng matinding kompetisyon mula sa mga lokal at international na produkto, nananatili pa rin ang Catalyst bilang isang kilalang brand lalo na sa mga lugar kung saan mahalaga ang abot kaya at madaling makuhang mga gamot sa balat. Matatagpuan pa rin ito sa mga butika, palengke at mga tindahan sa mga probinsya at ilang bahagi ng Metro Manila. Karaniwan itong ipinagbibili bilang ointment at sabon na pangunahing ginagamit para sa pangangati, alipunga at iba pang mga minor skin infections. Bagaman hindi na ito kasing dami ang naibebenta tulad ng mga panahon ng dekada 70 at 80, nananatili ang tiwala ng ilang consumer dahil sa mahabang kasaysayan at pagkakakilala sa brand. May mga nagsasabi na sa kabila ng makabagong produkto, tested and proven pa rin ang Catalyst pagdating sa epekto nito. Hindi may kakailan ang merkado para sa mga gamot sa balat ay mas naging masalimuot at maraming pagpipilian na ngayon. Maraming modernong produkto mula sa mga kilalang international brands ang mga nag-aalok ng mas pino, mas komportableng formula na may mga clinical studies na sumusuporta sa kanilang bisa. Dahil dito, ang Catalyst ay kailangang makipagsabayan sa mga pagbabago. Isa pang faktor sa kasalukuyang katayuan ng Catalyst ay ang mas mahigpit na regulasyon mula sa mga ahensya ng kalusugan tulad ng Food and Drug Administration o FDA ng Pilipinas. Pinag-iigihan ng mga regulator ang pagtiyak na ligtas sa mga gamot na ipinagbibili sa merkado. Dahil dito, sinisigurado ng mga tagagawa ng Catalyst na sumusunod sila sa mga kinakailangang standards sa produksyon upang mapanatili ang lisensya ng pagbebenta. Sa kasalukuyan, bagamat mas limitado ang mass media advertising para sa Catalyst kumpara sa nakaraan, may mga online community forums at social media platforms kung saan pinag-uusapan at nire-review ng mga tao ang produkto. Ang Catalyst ay hindi lamang isang gamot. Ito ay bahagi ng kulturang Pilipino sa larangan ng pangangalaga sa kalusugan. Sa loob ng maraming dekada, naging kasangga ito ng mga pamilyang Pilipino sa paglaban sa mga problema sa balat na dala ng klima, kahirapan at limitadong akses sa malinis na tubig. Dahil dito, ang Catalyst ay naging inspirasyon para sa maraming lokal na negosyo na gumawa rin ng mga produktong likas at abot kaya. Pinatunayan ng Catalyst na ang lokal na produkto ay kaya makipagsabayan sa mga banyagang produkto kung ito ay nilagyan ng malasakit at kalidad. Hanap mo ay sagot laban sa skin disease, ang #1 na tambalan laban sa skin disease. Catalyst Ointment and Medicated Soap, ang proteksyon natin araw-araw sa skin disease. Kay bisa, kay galing, at kay sulit ng Catalyst.